15. Again, kung dala niyo po ang inyong mga Biblia, samahan niyo po akong basahin ang sulat ni Apostol Pablo sa Colossians. Colossians chapter 3, verse 1 to 15. Kung andyan na po kayo, sabayan niyo po akong basahin ito silently. And I will be using, again, the Legacy Standard Version. Therefore, if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. For you died, and your life has been hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, is manifested, then you also will be manifested with Him in glory. Therefore, consider the members of your earthly body as dead to sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which is idolatry. On account of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. And in them you also once walked, when you were living in them. But now you also lay them all aside. Wrath, anger, malice, slander, and abusive speech from your mouth. Do not lie to one another, since you put off the old man with its evil practices, and have put on the new man, who is being renewed to a full knowledge according to the image of the one who created him. A renewal in which there is no distinction between Greek and Jew, circumcision and uncircumcision, barbarian, Scythian, slave, and freeman, but Christ is all and in all. So, as the elect of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, bearing one another and graciously forgiving each other. Whoever has a complaint against anyone, just as the Lord graciously forgave you, so also should you. Above all these things, put on love, which is the perfect bond of unity. And last verse, and let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. God bless the reading of His Word. Let's now be seated. Tayo na po'y maupo. Again, Happy Lord's Day po sa ating lahat. Happy Lord's Day! So, gusto ko muna makita ang inyong mga smile. So, dapat tayo laging magalak at maging masaya na tayo ay patuloy na binibigyan ng lakas ng Diyos, ng lakas ng katawan at maayos na pangatawan o kalusugan. So, pagpasensyaan niyo na po ang ating speaker. So, nangailangan na po siya ng substitute. So, again, sabi ko nga kanina, naway magpasalamat tayo lagi sa lahat ng biyaya na ating nakatanggap sa Panginoon, kagaya na ng kalakasan na ibinibigay niya sa atin upang every Thursday tayo ay makapagsamba at
magkaisa, to fellowship, and to strengthen one another. Ano? So, ating pong, mas lalo yata nag-worse. So, yung ating, Huwag na lang. Huwag na lang. narinig ba? Saan kanina tuloy-tuloy na yan. Sige, ano na. Try pa natin. Ayun. So, Charger na lang, Glenn. Pero ng charger mo. Charger lang to eh. so, okay. Ano talaga? Pause muna tayo for a short period of time. Siguro, ano no? Ito siguro yung pagsumikapan natin na kung kaya tinanggal yung charger. Ayun, nawala na naman. Sira yung charger. Hindi. Talagang yung speaker nakadepende din siya. Tapos kung Kailan mo siya gagawin? kung kailan siya, yun, parang yung power niya. Hindi kaya. Kapag dito, malayo. Dapat pala, ginagawa na lang natin ito. Ano siya? Sige. Ganyan. Good morning once again. Wala. Hindi yata Hindi pa sa siya charger. nakakaano. Bigyan natin ng time. Good morning once again. Patayin muna kaya. Tapos ito. May pause pa. Patayin muna kaya, Pas. Okay na. Okay na po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, sige. Kung hindi pa, siguro magsasalita na lang ako pero Kasa na lang. Open air. Lagay mo lang dyan. I-on mo lang. I-on mo lang. Ganyan. so again, ang title po o ang pamagat po ng aking sermon ngayong araw na ito ay Walking Worthy of His Calling as God's Elect. Hello. 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 Okay. Isa pa. Isa pa po. So again, gaya po ng aking sinabi kanina, ang title po na binigay ko o aking pinamagatan ang sermon na ito, Walking Worthy of His Calling as God's Elect. O sa Tagalog po, namumuhay ng karapat-dapat sa tawag bilang mga hinirang ng Diyos. Kung andyan pa po ang inyong mga Biblia, samahan niyo po akong basahin ulit ang sulat ni Pablo at ngayon naman po ay tayo'y nasa Ephesians. So kung naalala niyo pa po, last Sunday, tayo po ay nasa sulat ni Apostle Pablo sa Philippians. Ngayon naman po ay balik tayo ng isang book, no? Let's go back. So nauna po ang Ephesians bago po ang Philippians. So yung passage po natin ay nasa Ephesians chapter 4 verse 1 to 6. Ephesians chapter 4 verse 1 to 6. Ito po yung sabi ni Apostle Paul. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God,
to the saints who are at Ephesus, and who are faithful in Christ Jesus. Grace to you, and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the Chapter 1 yan. Sorry. Chapter 1, sorry. Pag na punta ako sa chapter 1. Chapter 4, Chapter 4, verse 1 to 6 pala. Naano ako dun ah. Chapter 4, verse 1 to 6. Ayun po nakalagay sa projector natin. Andiyan na po kayo? Okay. So sabi po ni Apostle Pablo, therefore, I, the prisoner in the Lord, exhort you to walk worthy of the calling with which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, being diligent to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as also you were called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. So, ito po ang passage na kinuha ko para po ibigay ng mensahe para ngayong araw na ito. And pasensya na kung nalito ako kanina, so nabagay na ako sa speaker. Hindi na ako nakahanap ng maayos na pagkakataon to start, no? So, bago po tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Let's pray. Panginoon, lumalapit po ulit kami sa inyo ngayon. Alam niyo po kung ano po ang nangyayari sa inyong mga servants, and there are circumstances na hindi namin kontrolado, Panginoon, pero Ikaw na bilang isang soberanong Diyos, kayo po ang may kontrol sa lahat ng bagay. At Lord, hindi po namin inaalala ang itong mga maliliit na bagay. At kahit man po malalaking bagay, ay alam namin na this is under your control. Kagaya ng nakaraang Sunday, mas lalo namin nakilala ka na ikaw ang God of Providence. Lahat ng bagay, lahat ng panahon, lahat ng circumstances ay kayo po ang nag-orchestrate nito. At walang mga circumstances, walang mga situations na nangyayari sa buhay ng inyong mga anak na hindi under sa inyong sovereign control. Hindi napapaloob sa inyong providential plan. And so Lord, ngayong araw na ito na kami ay makikinig ng inyong salita, at ako bilang magdadala ng mensahe ninyo ngayon, nawa ay bigyan ninyo kami ng puso na receptive, bukas na willing tumanggap ng inyong salita. At tulungan ninyo kami, Panginoon, na hindi kami ma-disturb ng kahit anong bagay. Ituon niyo po ang aming mga mata, ang aming mga isipan at aming mga puso sa inyong salita lamang. Siguraduhin niyo po, Panginoon, na walang isa sa amin na nandito sa loob ng iglesia na hindi matanggap ang inyong mensahe, na hindi makita kung gaano ka rich ang inyong word, O God. Tulungan ninyo kami na mas lalong mahalin ang inyong salita
at mas lalo itong tanggapin. Na sa gayon, amin po itong maisabuhay sa tulong ng Banal na Espiritu na nasa amin. And so Lord, as we hear your word, as we listen to your word, panatilihin yung nakafocus ang aming mga sarili. Disihin ninyo, pukawin ninyo, Panginoon, ang natutulog naming mga kaluluwa. At bigyan ninyo ng matinding conviction at encouragement para sa amin na nanghihina, correction, and even urgency na aming maramdaman na kinakailangan talaga namin na maisabuhay, kinakailangan namin yakapin ang inyong salita ng buong buo. Sa gayon, Lord, walang blessing, walang mga bagay na hindi namin ma-experience na nanggagaling sa inyo. Tulungan niyo kami na matanggap namin, ma-experience namin ng buong buo spiritual blessings na aming natanggap na aming na-process na kay Kristo. At gusto pa namin, Lord, na mas maging rich ito sa aming mga buhay. Mas lalo pang mag-manifest ang riches na kay Kristo, ang unsearchable riches na kay Christ, ang mga blessing na nandito sa inyong salita. Tulungan niyo kami na maunawaan ng labis, ng lubos ang inyong salita while we will listen to your word today. May you bless your people as they hear your word. May you bless me as I deliver your word. And may we bless you, O God. May we glorify you. Na makita niyo, Panginoon, na kaming mga inyong mga anak, kami na inyong mga hinirang, ay tunay na isinasabuhay, tunay na minamahal, tunay na itinitingala ang inyong salita sa aming Panginoong Hesus. Tunay na niyayakap namin ang katotohanan na inyong ibinigay at in-trust sa amin. Panginoon, kayo ay magalak, kayo ay mag-glorify namin ngayong araw na ito sa aming pagsamba, and even sa aming mga buhay, no, na inyong pinagkakaloob sa amin araw-araw. Lord, be with us today as we worship you. In Christ's name, amen. Good morning once again. Good morning, happy birthday. Kung naalala po natin, ang aking pong sermon text last Sunday, tayo po ay nasa Philippians, kagaya po na nabanggit po kanina. Isa po ito sa mga sulat ni Apostle Paul. And ngayon, tayo po ay nasa Efeso or sa Ephesians na isa rin po sa mga sulat ni Pablo. Parang pwede nilang sabihin na Brother Joshua or Kuya Joshua, parang mahal na mahal mo si Apostle Pablo. Bakit nag-stay ka sa kanyang sulat? Pero hindi po natin matago, no, na halos lahat po ng letters sa New Testament ay si Apostol Pablo ang sumulat. Kaya mahirap mong iwasan yung kanyang mga sulat. Pero ito po ang aking prepare para po dalhin ko ngayon sa inyo upang marinig natin kung ano nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol dito sa letter ni Apostle Paul sa Philippians. So, ito po ay another letter ni Paul at gusto ko pong ulit na makita natin ang buhay ni Paul bilang isang halimbawa na ang kanyang sinasabi ay sa bawat letter na isinusulat niya para sa mga churches ay wait lang po. Yeah. So again, ulitin ko po, lahat po ng mga letters na isinulat ni Paul, kagaya po ng Philippians, ng Colossians, ng Ephesians,
ay isinulat niya sa mga churches at pinapakita niya na this letter ay kanya rin pong isinasabuhay. Hindi lang po ito ipinipreach ni Apostle Pablo o isinusulat sa mga churches without any motive para isabuhay niya, personal, no? So, kasama din po ito sa kanyang pamumuhay. No, unang-una na po dito na isinasabuhay ni Apostle Pablo, lahat po ng kanyang naisusulat sa para po sa mga churches. So, atin pong nalaman last Sunday kung ano po ang pinagdaanan ni Apostle Paul. At nakita natin na hindi po madali yung na-experience niya simula pa nung siya ay piliin ni Kristo bilang isang apostle, no? Bilang isa sa mga apostles ni Christ. Hindi po naging madali kay Paul ang sumunod po kay Kristo at ipalaganap ang Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Sa bawat missionary journey nila ng mga apostles, hindi po nawawala ang opposition and persecution even from his beloved country and people. Kaya po, sa buhay ni Apostol Pablo at ang lahat ng mga apostles, hindi natin maitatago o ng church history na sila ay dumanas ng matinding pagsubok bilang mga tagasunod ni Kristo. Ito ay pinapakita sa atin na the life of a Christian is costly. Costly po. Costly po ang mamuhay bilang isang Kristiyano. Ang pananampalataya po kay Kristo at ang pagsunod sa kanyang kalooban at utos ay may kaakibat na sacrifice, paghihirap at pagsubok. Naunawaan na po natin ito, naintindihan na po natin, nakita na rin po natin ito sa buhay ni Apostol Pablo sa sulat niya sa Philippians. And I think, kaya kasama sa naisulat ni Paul ang 2 Corinthians chapter 11, which is nabanggit ko rin po ito last Sunday, yung buo pong na-experience ni Apostle Paul, na siya ay na-experience niya yung sobrang hirap, pagod, kawalan ng tulog, gutom, kakulangan ng maisusuot at marami pa po na nabanggit niya. Upang maunawaan po natin yung cost to be a faithful follower of Jesus Christ. Ito yung naging cost ng kanyang faithful na pagsunod kay Kristo. And I think, importante itong sabihin ngayon, na hindi po ito nakabase sa sariling lakas or kagustuhan at kalooban lang ni Paul. Hindi lang po ito nakabase sa kanyang kagustuhan. Kasi kung ito po ay nakabase lang po sa mere strength and desire natin, tayo po ay mag-give up. And even si Paul ay mag-give up din po. But, from a human perspective and strength, hindi po ito kakayanin. O kung babasihin po natin ang sinabi ni Paul sa first verse ng chapter 1 ng Ephesians, ang sabi po ni Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God. Sa Tagalog po, ayon sa kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin po, hindi po ito nanggagaling lang sa kalooban ni Apostle Pablo. Ito po ay nanggaling sa will ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ay kalooban ng Diyos. Sa katunayan, hindi na ito maranasan kung hindi siya pinili ni Jesus bilang kanyang apostle. It is the will of God na piliin si Paul bilang apostle ni Christ. It is the will of God na maranasan ni Paul lahat ng naranasan niya bilang isang Kristiyano. And it is the will of God na sundin ni Paul si Kristo. Tandaan niyo po yun. Nakalooban po ito lahat ng Panginoon. At it is also the will of God na manatiling faithful kay Kristo until the end. Si Paul, sa kanyang pananatili bilang isang faithful servant kay Jesus Christ, it is the will
Father. It is the will of God. And it is the will of God for His elect. Hindi lang po para kay Paul. And hindi lang po para sa lahat po ng apostles. But to the Ephesians and to us as well. Kung ano man po ang kalooban ng Panginoong Hesus para po sa kanyang iglesia, para po sa kanyang mga apostles, yun din po ang kalooban ni Jesus Christ para po sa atin. So, ang mamuhay po bilang isang Kristiyano ay ang mamuhay ng para kay Kristo. Ang mamuhay po bilang isang Kristiyano ay ang mamuhay ng para kay Kristo. If we will reinforce this sa sulat ni Paul dito sa Ephesians, sabi po ni Paul sa Ephesians chapter 3 verse 1, sabi po niya sa Ephesians chapter 3 verse 1, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, on behalf of you Gentiles. Sa Tagalog po, ang sabi po ni Paul, akong si Pablo ay nabilanggo dahil sa paglilingkod ko kay Kristo sa pamamagitan ng pagtuturo. ... And kung titignan po natin, in our passage, Ephesians chapter 4, inulit po ni Paul. Inulit po ni Paul ang pagkakasabi niya. Sabi niya po sa verse 1, sa ating pong main passage for today. Ang sabi niya po, therefore, I, the prisoner in the Lord, exhort you to walk worthy of the calling with which you have been called. Sa Tagalog po, bilang isang bilanggo dahil sa paglilingkod sa Panginoon. So inulit po ni Paul, 2 beses sinabi niya na siya ay isang prisoner ng Panginoon. No? Siya ay isang bilanggo dahil sa paglilingkod niya sa Panginoon. So, bilanggo or isang bilanggo, bilang isang bilanggo. Alam po ito ni Paul kung anong ibig sabihin ng isang tagasunod ni Kristo. Ibig sabihin, to be a follower of Christ is costly. Dahil sinabi niya, bilang isang bilanggo, ang pagsunod po kay Kristo ay may kaakibat na sacrifice dahil nangangailangan ito na ng pagtanggi sa sarili at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ko tinanggap ni Paul ang tungkulin bilang apostol, and then he chooses to do his own thing. At hindi niya po pinahalagaan ang kagandang loob ng Diyos na ipinakita sa kanya sa pamamagitan ni Kristo, no? So hindi yung tinanggap niya yung pagiging apostle ni Christ, and then he chooses to do his own thing. And then hindi niya pinahalagaan yung kagandang loob na ibinigay ng Diyos sa kanya na nakay Kristo, ano? Hindi rin po ito isang pagmamakaawa. Kung babasahin niyo po yung kung paano sinabi ni Paul sa Ephesians, hindi rin po ito isang pagmamakaawa para lang makuha ang simpatya or sympathy ng Ephesian Church upang sundin nila ang ninanais ni Paul. Yung parang nagbe-beg siya, parang nagmamakaawa, parang lang makuha yung simpatya. Dito ako, ito yung nararanasan ko. Dapat, hindi po yun. Yung punto po dito, hindi po siya nagmamakaawa para lang makuha yung sympathy ng Ephesian Church. It is a statement na nagre-reveal sa position niya bilang isang tunay na tagasunod ni Kristo. So yung statement na pagkakasabi ni Paul, isa po yung nagre-reveal ng position bilang isang tunay na tagasunod ni Kristo at maituturing na worthy of Christ's calling. Nakita natin kung ano yung buhay ang meron po si Apostle Paul. His devotion to Christ ay nagbigay ng isang malaking marka o cost sa kanya pong buhay. Kung titingnan po natin yung circumstances sa buhay po ni Paul, from a worldly and human perspective, that's extremely negative. Yung sinabi po ni Paul na bilang isang bilanggo,
dahil sa paglilingkod niya kay Jesucristo? Kung worldly perspective or humanly perspective, that's extremely negative. Negative po yun, hindi po yun positive. Hindi po kaaya-aya para po sa isang ordinary person or unspiritual person at mabilanggo dahil lang sa kanyang paglilingkod kay Jesucristo. Kaya po, bakit? Kaya able si Paul to tell the Ephesians in chapter 1, verse 4, kaya po nagkaroon ng, kaya po may lakas ng loob, pero po, may lakas siya ng loob na sabihin sa Ephesians, sa chapter 1, verse 4, that we would be holy and blameless before Him in love. Bakit po yun, bakit po may kakayanan, o bakit po able si Paul na sabihin ito sa Ephesians, chapter 1, verse 4, that we would be holy and blameless before Him in love? Notice po, kung paano niya sinabi, we would be holy. We would be blameless. Ibig sabihin, sinasama ni Paul ang kanyang sarili dito. At ang buhay ni Paul ay tunay na holy and blameless before God. Ito po yung layunin ng Diyos. At ito yung gustong makita ng Diyos sa kanyang mga pinili, mga hiniran. Ang buhay po ni Paul, simula nang siya ay tinawag ng Diyos, makikita mong tunay nga siyang binago ng Panginoon. Paul, his responsibility to live a life worthy of his calling. Alam po ni Paul na yun ang pagkatawag ng Diyos sa kanya. At sa sulat po ni Pablo, para po sa Ephesians, yun din po yung pagkatawag sa kanila. So kung tinawag ng Diyos si Paul to live worthy of his calling, to be holy and blameless, yun din po yung pagkakatawag ng Diyos para po sa Ephesian Church. At ganoon na rin po sa atin. Yun din ang pagkatawag para sa kanila. Sino po yung nanood sino po dito sa inyo yung nakapanood ng Spider-Man? Nakapanood na po ba kayo ng Spider-Man? Asawa ko lamang po yata yung nakapanood ng Spider-Man. Pero I think narinig nyo na itong phrase na ito. Ang sabi nung uncle ni Peter Parker, with great power comes great responsibility. Pero alam niyo po, para sa mga Kristiyano, ito po, with great calling comes great responsibility. Meron pong great calling ang Diyos, hindi lamang po para kay Apostol Pablo, kundi po para sa ating lahat bilang mga Kristiyano. Kung ang pagsunod kay Kristo ay walang cost, tandaan niyo po this is the great calling na sinasabi, na tinutukoy ko. Kung ang pagsunod kay Kristo ay walang cost, we will never hear or read yung sinabi ni Paul na bilang isang bilanggo dahil sa paglilingkod niya Apostol. Dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, wala po tayong mababasang verse 1 ng chapter 4 na sinabi na bilang isang bilanggo dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Kung wala pong cost, yung pagsunod natin kay Jesus Christ. Hindi masasabi po ni Paul na siya ay isang bilanggo dahil sa paglilingkod niya kay Kristo kung wala pong cost ang pagsunod kay Christ. Ang cost ng discipleship ay very costly. Hindi po ito napipeke hindi po napipeke ang conversion. Hindi po napipeke ang conversion, mga kapatid. Hindi po pwedeng pikein ng isang tao yung conversion na mismong ang Diyos ang gumawa sa ating buhay. Truth and time will reveal the true condition of a person. Kaya nga po, kung ito-quote ko po yung sinabi ni John MacArthur sa kanyang libro na Hard to Believe, sabi niya, the first characteristics of a genuine disciple is that he is like his Lord.
He bears the character of Christ. So kung hindi niyo po masyadong nakikita kung ano po yung nililink ko sa passage, tinutukoy ko po muna, pinofocus ko po muna kung ano yung pagiging isang bilanggo ni Apostle Paul. That's the cause of his following. That is a worthy calling. Yun po ay nagpapakita ng cause ng kanyang pagsunod kay Jesucristo. Kaya kung hindi niyo po masyadong makita kung ano yung tinutukoy ko dito, ito po ay tumutukoy sa cause ng pagsunod kay Kristo Jesus. Kaya nga po pinamagatan natin, o pinamagatan ko yung sermon na walking worthy of His calling as God's elect. So ito yung sinabi ni John MacArthur, ito yung ating mga narinig last Wednesday sa prayer meeting natin. Na kaya able si Paul to live sacrificially with humility and boldness, holy and blameless, ay dahil si Christ ang foundation ng kanyang pananampalataya. Kaya po, ang sabi po ni Paul sa 1 Corinthians 11 verse 1, imitate me as I also imitate Christ. May strong confidence po si Paul para ipakita na he is truly imitating Christ. Na kumbaga, tinutularan niya si Kristo. His life is a good example of Christ-likeness. In fact, sa sulat ni Paul sa Ephesians, he is urging the believers to be imitators of God. Ang pagkakabilanggo ni Paul dahil sa kanyang pananampalataya at paglilingkod kay Kristo ay hindi isang unfair na result ng buhay or injustice na will ng Diyos para sa kanya. Hindi po. Or isa pong parusa ng Diyos na ibinibigay kay Pablo. Hindi po yun. Wala pong unfair dito na result or injustice or parusa na ginagawa ang Diyos sa buhay ni Apostol Pablo. Kaya siya ay isang bilanggo. No? Kaya siya nabilanggo. Kaya siya nagsasuffer ng ganito. Kundi po, isa po itong halimbawa ng isang serious devotion na nagre-resulta ng positive outcome upang siya ay masanctify pa at lumagong tulad ng Panginoon. Sa totoo lang po, lahat ng pagsubok na natatanggap po natin ay hindi po sapat upang tumbasan ang lahat ng kasalanan na nagawa natin laban sa Diyos. Ibig sabihin, kung ano man po yung nararanasan natin mga pagsubok sa buhay, ibig sabihin, hindi po yung sabat para tumbasan po yung lahat ng kasalanan na nagawa natin laban sa Diyos. Ibig sabihin, deserve natin. Kung meron tayo na experience ng mga pagsubok, deserve natin po yun. Pero po, si Kristo, ngunit si Kristo na nag-iisang perpektong tao at walang kasalanan, ay dinanas pa rin po lahat ng pagsubok at kamatayan kahit hindi po ito nararapat sa Kanya. Kahit hindi niya deserve. Pero siya po ay nakaranas o dinanas niya lahat ng pagsubok at kamatayan. Kahit yung kamatayan na dinanas niya. But again, kung babasahin po natin ng Isaiah 53, it is the will of the Lord to crush Him. Alam niyo po ba na yun po yung cost ng pagsunod ni Jesus sa kalooban ng kanyang Ama? Siya ay dumanas ng matinding pagsubok or persecution sa mga tao kahit na wala siyang kasalanan. Siya ay pinatay ng mga tao. Yun po ay cost ng kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama, ng kanyang Ama. Ang kababaang loob ni Kristo, sabi ni Paul sa Philippians chapter 2, ang sabi ni Paul, He humbled Himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Ito po yung dahilan. Kaya niya nasunod ang kalooban ng Diyos na siya ay magdusa para mabayaran ang kasalanan ng mga tao. So, ibig sabihin, si Jesucristo po, yung ultimate model ni Apostle Pablo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos.
Kaya po kung meron mang hindi deserve na maranasan po yung mga ganitong paghihirap at pagsubok, ang Panginoong Hesus po natin yun. Kasi wala po siyang kasalanan. But, dahil po sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama, He became our model. Siya po ay naging modelo natin upang tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos. At ito ang ninanais ni Apostol Pablo na makita sa Ephesian Church. Pakita rin po sa atin bilang mga Kristiyano. Mga kapatid, ito po yung calling natin bilang mga Kristiyano. Kung kayo man po ay Kristiyano na nandito ngayon, ito po yung pagkatawag sa atin ng Diyos. To live or to walk worthy of our calling. And sa ating pong calling na ito, meron po itong cost. Meron po itong cost. This is the very purpose of our sanctification. Ang Christian life po ay designed to produce godliness as we imitate Christ. Si Christ po yung ating ultimate model. And even si Paul, yun din po yung ultimate model niya. Si Kristo. A true disciple acts like Christ. A true disciple acts like Christ. Sa Kristiyano, ang cost po ng kanyang pagsunod kay Christ ay pwedeng kanyang mga kayamanan, kanyang kalusugan, kanyang pamilya, o kaibigan, at kahit ang kanyang sariling buhay. Tayo po ba, may tanong po ako sa inyo, tayo po ba, bakit po kaya tayo andito ngayon sa loob ng church? Matanong ko lang po kayo. Bakit po kaya tayo andito ngayon sa loob ng church? Alam niyo po ba kung bakit tayo andito sa church? Dahil isa po yung cost. Isa po yung cost ng pagsunod natin kay Kristo. Tayo ay andito sa church dahil sa cost na ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung tunay nga po tayong, or kung tunay yung ating pananampalataya kay Kristo, it will cost everything sa atin. Our life will never be the same. Ang cost na naging prisoner si Paul dahil sa kanyang paglilingkod kay Kristo ay hindi nagtulak sa kanya upang mawala ang kanyang commitment at confidence sa kanyang Panginoon. Alam po ba natin na every faith we choose, every decision we make, and every step we take, ito ay may kasamang laging cost. Since ako po ay graduate ng business course, isa po sa mga hindi ko makakalimutan. May tinatawag po sa business course or sa business na tinatawag na opportunity cost. Like example, kung meron po kayong pera at ibibili niyo po ng mamahaling sapatos o kotse, instead na i-invest niyo ito sa business na meron po kayo. So meron ka natanggap at meron ka din po sinacrifice at hindi po nakuha. So meron po kayong nakuha na isang bagay, which is yung kotse o yung sapatos, at meron din po kayong sinacrifice. Yun po yung business ninyo, yung paglago ng inyong business. So yun po yung opportunity cost. Meron po tayo nasasacrifice at meron din tayong nakukuha. In our life as a Christian, may ganito rin pong scenario. If you chooses to forsake the assembly, for example, hindi ka umattend ng Lord's Day, for example, for the sake of other things, so ibig sabihin kung pinursake mo yung gathering for the sake of other things, ibig sabihin, nakuha niyo po yung mga bagay na yun, nakuha naman yung mga bagay na yun, pero hindi mo na-experience ang means of grace ng Diyos upang makatag ka sa iyong pananampalataya at manumbalik yung kalakasan na kinakailangan natin bilang mga Kristiyano.
if you chooses Christ na sundin siya, kung pinapahalagahan mo si Kristo, you will sacrifice the world and its pleasures to gain Christ. Again, uulitin ko po. If you chooses Christ na sundin po siya, kung pinapahalagahan mo si Kristo, you will sacrifice the world and its pleasures to gain Jesus Christ. Kaya po, ang sabi po ni Kristo, if anyone wishes to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Sabi na po sa Matthew chapter 16, verse 24. Now, going back to our passage, nung sinabi po ni Paul na I, the prisoner in the Lord, ang buong pong buhay ni Pablo ay oriented para kay Kristo. Ang buong pong buhay ni Pablo ay oriented para kay Kristo. Pinapakita ko dito na ang buhay niya ay nakatuon lamang sa layunin ni Kristo. Lahat ng kanyang iniisip, pinaplano, sinasabi, at ginagawa ay may kaugnayan sa kanyang Panginoon. Dahil siya ay pagmamay-ari ni Kristo. He was an apostle of Jesus Christ. Siya po ay pagmamay-ari ni Kristo. Let's use another example. For example, ang paaralan po, kung titingnan natin, di ba po sa isang paaralan, merong rules and standard po na sinusunod. Meron pong binibigay ang school na rules and standard na kinakailangan pong sundin ng mga guro at ng mga estudyante. Tama po, wala pong teacher ang magiging teacher ng isang school at hindi niya susundin yung patakaran na ibibigay ng isang paaralan. Kailangan pong sundin yun ng school. Ano po ba yung mga examples ng mga rules or standard na binibigay ng school? For example, IDs, uniforms. So hindi po pwedeng labagin yun ng mga students or ng teachers. So ibig sabihin, sa school meron pong rules and regulations or standards na binibigay. May purpose po yun kaya binigay ng school sa mga estudyante at sa mga guro. Kaya po pumapasok yung guro bilang guro sa isang paaralan ay upang ma-serve ang purpose ng school. Ang purpose po nila ay yun ang magturo at turuan at i-build po ang kaalaman at skills ng mga students. Ganun din naman po sa mga estudyante. Ang reason kung bakit pumapasok ang mga kabataan bilang students upang ma-serve ang purpose na sila ay matuto at malaman ang kanilang mga kakayahan at maihanda sila sa kanilang future. So, ibig sabihin, kung sa paaralan po merong rules or standards, merong purpose para doon, ganun din po sa isang tagasunod ni Jesucristo. Sa pagiging isang follower ni Christ, meron din po standard na binigay ang ating Panginoon sa kanyang iglesia. Kung papansinin po natin, kapag ang isang tao sumali sa isang organization, siguro wala siguro ni isa sa akin dito na hindi alam yung organization, no? Kung papansinin po natin yung isang organisasyon, meron po sa kanila standard din na ibinibigay na kailangan sundin ng mga sumasali sa organization. So kung papansinin niyo po, kung ikaw po ay sasali sa isang organization, inaatasan niyo po yung inyong sarili na mamuhay at kumilos sa binigay na standard ng isang grupo o organization. Tinatanggap mo ang layunin, hangarin at pamantayan ng isang organization. At ginagawa mo rin ito bilang iyong sariling pamantayan or ginagamit mo rin siya bilang iyong pamantayan. Dahil ikaw ay kasama sa isang organization. Another example, ang citizens po,
Isipin niyo po, kung isang US citizen o foreigner pumunta po sa ating bansa at hindi niya po sinunod yung batas natin, ano po yung mangyayari sa isang foreigner? Either pwede po siyang makulong o pwede po siyang pauwiin sa kanilang bansa. Ibig sabihin, ang ating bansa ay merong standard or batas na kailangan sundin ng mga tao. Citizen man o hindi sila citizen. So, ibig sabihin, it is a common thing. Ito po ay isang natural na pangyayari o mangyayari sa buhay ng isang tao. Meron po talagang rules, meron po talagang standard. Wala pong tao na bumuhay sa mundo na hindi o walang standard. Kahit po sa ating bansa, meron pong standard. Another example, employee. Employee po, ang isa pong employee ay inaatasan sumunod at magtrabaho ayon sa rules, standards, and purposes ng kanyang company. Hindi po pwedeng papasok ka sa isang company o meron kang boss at kapag hindi mo sinunod yung utos ng boss sa'yo, hindi pwedeng gano'n. Kailangan mong sundin yung patakaran, yung mga rules na ibinibigay ng company. Maliban na lang kung ikaw yung boss ng sarili mong business, sarili mong kumpanya, o ikaw ay isang employer. Pero kung employee ka, hindi ka pwedeng ikaw yung gagawa ng rules sa sarili mo. Kailangan mo sumunod sa patakaran ng isang company. Pero alam niyo po ba, sa lahat na binigay ko examples, citizen, employee, schools, and yung organizations, alam niyo po, kagaya ko na nabanggit ko ng prayer meeting, ito po yung isang mahirap na bagay na makikita sa loob ng iglesia. Ito po ay madalas na hindi nangyayari sa mga churches. Kung meron mga rules na ibigay lahat ng mga dalit na mention ko kanina at sinusunod ng tao, madalas itong hindi mangyari sa loob ng church. At yun po yung problema. Hindi po nasusunod ang layunin ni Kristo para sa kanyang iglesia. Hindi po tahimik ang Scripture for telling us that there are those people who call themselves believers, but all they want is blessings and positiveness. Hindi po naging tahimik ang Biblia patungkol po doon. Na merong mga nagpapanggap na Kristiyano o nasasabi, Kristiyano daw sila, pero ang kanilang habol lang naman ay blessings and positiveness. They are active and passionate when things are going well, ngunit pagdating sa challenges ng Christianity, they tend to turn away and go back to their old life. Remember, the thousands of people na pinakain ni Kristo nung panahon na nasa ministry pa siya. Nasaan na po sila nung si Kristo ay dinaki, hinuli, sinaktan, pinarusahan, at pinatay sa krus. Nasaan na yung 5,000 people na yun? Na kanyang pinakain at yung iba pinagaling pa. Nasaan na sila? Biglang nawala. Kaya sabi ko po na sa iglesia, sa atin po, sa iglesia po, mahirap pong sundin o mahirap pong makita yung pagsunod sa layunin ng Panginoon. Kesa sa standard na binibigay ng company mo, na pinagtatrabuhan mo, or yung school na pinag-aaralan mo. Kaya pagdating sa challenges sa Christianity, marami po yung nag-quit. Kapag na-experience nila yung challenges sa Christianity, they tend to turn away and go back to their old life. Alam niyo po, maraming Christians ang nagpapasalamat sa kanilang spiritual security, blessings, at mga promises ng gospel na ibinibigay ng gospel. Ano po ba yung mga promises ng gospel na ibinibigay sa isang Christian? Para sa inyo, ano po ba yun? Yung mga promises na yun? Kapatawaran sa kasalanan, ang kaligtasan sa ating kasalanan at sa impyerno, ang kapayapaan na binigay ng Jesus sa atin para tayo magkaroon ng kapayapaan sa harapan ng Diyos. Lahat po ng ito ay promises na ibinigay ng Ebanghelyo sa atin.
At alam niyo po ba na marami pong Kristiyano ang nagpapasalamat na nakatanggap nila ito, na na-experience po nila ito, ngunit po, ito po yung kulang, ngunit kulang po sila sa pakiramdam, sa kanilang responsibility na sumunod sa standard ng church at sundin ang utos na ibigay ni Kristo. Mabilis po tayong magpasalamat na meron tayong nakatanggap ng spiritual blessings. Ngunit ang problema, mahirap po tayong makiramdam sa binibigay na standard ng iglesia na naaayon sa salita ng Diyos. Kapag sinabi ng iglesia na dapat tayo ay magtipon-tipon sa iglesia, tayo ay manalangin ng sabay-sabay, tayo ay magpalakasan ng bawat isa, hindi mo nagdadagapanan ng iglesia. Bakit? Bakit po pagdating sa paanan, at pagdating po sa company, sa trabaho, pagdating po sa maraming bagay, i-mention na po lahat, i-mention niyo, maliban sa iglesia, nagagawa po natin, tayo po may sakit tayo. Pero pagdating sa iglesia, hirap na hirap po tayo sundin ang layunin o kalooban ng Diyos para sa atin. Na para naman po sa atin. Hindi naman po para sa Diyos. It is para sa atin. Mahirap po tayo makiramdam sa responsibility na sumunod sa standard ng Diyos at sundin ang utos na ibinigay ni Kristo. But why was Paul, ito po yung question ko sa inyo, but why was Paul able to demonstrate such faithfulness and obedience to Christ? Sa tingin niyo kaya? Why was Paul able to demonstrate such faithfulness and obedience? Alam niyo po kung bakit? It was because he possessed the wisdom of God and the spiritual blessings that are in Christ Jesus. Paul possessed true and saving knowledge. And this true and saving knowledge na meron si Paul, it led him and gave him the ability to live in humble obedience and in faithfulness to Christ. Ang sabi po ni John MacArthur, right doctrine is essential to right living. It is impossible to live a faithful Christian life without knowing biblical doctrine. Doctrine simply means teaching. Yun po yung ibig sabihin ng doctrine. Teaching. And there is no way that even the most sincere believer can live a life pleasing to God without knowing what God Himself is like and knowing the sort of life God wants him to live. Those who set biblical theology aside also set aside sound Christian living. Yun po yung sabi ni John MacArthur. Alam niyo po kung bakit kaya maisabuhay ni Paul or gawin yung kanyang faithfulness sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya po, worthy yung pagsunod ni Paul sa kanyang Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Dahil po yun sa right doctrine na meron si Paul. Right, true and saving knowledge na meron si Paul. At ito po yung sinasabi ni John MacArthur. Right doctrine is essential to right living. Hindi ka magkakaroon ng maayos na pamuhay na pleasing sa Diyos kung hindi mo alam yung katotohanan na naaayon sa salita ng Diyos. Importante po na nalalaman mo yung katotohanan bago ka magkaroon ng pleasing na pamumuhay sa Diyos. O bago ka magkaroon ng katanggap-tanggap na pamumuhay sa harapan ng Diyos. And dito po sa ating letter, here in this letter, this is a perfect reminder for the Ephesians that they are not like those people na hindi nanatili kay Kristo.
Again, ulitin ko po. Ito po ay isang perfect reminder sa Ephesians that they are not like those people na hindi nanatili kay Kristo. Yung 5,000 people na hindi nanatili kay Christ. Ang Ephesians Church, sinasabi ni Paul sa kanila, hindi kayo kagaya nun. Bakit? Kasi ang sabi ni Paul, you are chosen by God. You are chosen by God. They are chosen. Pinili sila ng Diyos. Ano ba ang sabi ni Paul? Ano ba yung sabi ni Paul sa Ephesians chapter 1 verse 4? Sa unang chapter na isinulat ni Paul para sa mga Ephesians. Ano sabi niya? Just as He chose us in Him before the foundations of the world. So sinasabi ni Paul sa Ephesians, you are chosen by God. Pinili kayo ng Diyos. Paul wrote this letter primarily to the Gentile believers in Ephesians, telling them that they are chosen and part of God's people. Itong sulat po ni Apostle Pablo sa chapter 4 ay isa pong practical response base po sa truth na pinaliwanag na ni Paul sa first chapters o sa first 3 chapters ng Ephesians kung ano po sila. Kung ano po yung Ephesian Church, no? At tayo rin bilang isang Kristiyano o bilang mga Kristiyano. So, ibig sabihin, ito po sulat niya po sa Pablo sa chapter 4, isa pong practical response. Base po sa katotohanan na ipinaliwanag ni Paul sa chapter 1, chapter 2, chapter 3. Ano po ba yung ipinaliwanag ni Paul sa chapter 1, chapter 2, chapter 3? Ano ba yung gusto ipakita ni Paul sa kanila? Na their identity ay si Kristo. Ang identity mo na si Kristo. At gusto mo ni Paul na maunawaan at maranasan ng Ephesian Church na mas lubos at lahat ang mga pagpapalang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Nasa langit at si Kristo na kanyang bugtong na anak. Ibig sabihin, gusto lamang po ni Paul na maranasan nila ng lubusan at maunawaan yung pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos Ama at ng anak na si Jesus Christ sa mga Ephesian believers at sa atin na po ngayon bilang mga Kristiyano. Dito rin po isinulat ni Paul yung very familiar verse na Ephesians chapter 2 na very familiar na po sa atin, no? Ang sabi po dito, for by grace you have been saved. Yan po ay isa sa mga binanggit ng Apostle Pablo sa first chapter ng Ephesians na isang doktrina na ipinahayag niya o ipinaunawa niya sa mga Ephesian Church na ang justification ay by grace through faith in Christ alone. Yun po isang doktrina na ipinalam niya sa mga Ephesians sa chapter 2. Ang Ephesians, kasama po dito sila na iligtas ng Panginoon at gaya ni Paul, they also possess all spiritual blessing because they are in Christ. At dahil sila ay kabilang sa mga hinirang ng Diyos, ipinapaalam po sa kanila ni Paul ang mga katotohanan at doktrina na kailangan nilang malaman. Kagaya po ng sinabi ko, yung justification by faith alone or justification by grace through faith in Jesus Christ alone. Isa po yun sa gustong ipaalam na katotohanan at doktrina na kailangan malaman ng Ephesian Church. Ano pa ba yung kailangan malaman o ipinabot na ni Paul sa Ephesian Church? Sila po ay pinili ng Diyos. Pangalawa, sila ay naligtas dahil sa biyaya lamang ng Diyos. Pangatlo, sila ay itinuring na matuwid dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Pang-apat, dahil kay Kristo, sila ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Panglima,
sila ay may inheritance, resources, at bagong buhay kay Kristo. Pangilan na ba yun? Pangpito, si Kristo ang dahilan kaya sila ay naging mga anak ng Diyos. Pangwalo, 2 verses, pangpito, sorry. Si Kristo ang pinagmulan ng lahat ng pagpapala. At marami pa po. Lahat po yun ay ipinaliwanag at ipinalam ng Apostol Pablo sa chapter 1, chapter 2, chapter 3 ng Ephesians. Ibig sabihin, yun ay mga truths and doctrines na kinakailangang malaman ng Ephesian Church at ganoon rin po tayo. Kailangan natin yung malaman para ang ating pamumuhay ay umayon sa katotohanan na yun. Kasi hindi ka makakapamuhay ng pleasing sa Diyos without these truths. Kailangan nyo yung malalaman, kapatid. Kailangan mo namin malalaman. Kasi without these truths, these essential truths, you will never live pleasing in the sight of God. You cannot live pleasing sa paningin ng Diyos. Hindi mo kayang mabuhay o hindi mo kayang ipresenta yung buhay na pleasing and worthy sa harapan ng Diyos. Kaya po, sa chapter 1 hanggang chapter 3, itong mga doktrina na ito at saka mga principles, pinaalam na po ni Paul sa kanila. Kaya sa pasimula ng text natin sa Ephesians chapter 4, nagbibigay po yung speaker. Sa pasimula po, sa text natin, sa Ephesians chapter 4, ang sabi po ni Paul, therefore, dahil inilatag na po ni Paul lahat ng mga iyon. Kaya sinabi niya sa Ephesians chapter 4, therefore, dahil na siya inilatag. Sa chapter 1 hanggang chapter 3, meron siya mga inilatag na mga truths. Binigay po yun ni Paul ang mga principles upang maintindihan nila at malaman nila kung paano maisa sa buhay ang lahat ng mga ito. Ang doktrina na kanilang nalaman at ang katotohanan sa pakikipag-isa kay Kristo. Kumbaga, para po sinasabi ni Paul sa kanila, this is the principles, now, practice these things. Nalaman niyo itong mga principles nito, nalaman niyo itong mga doktrina nito na you are justified through faith alone, na nalaman niyo itong doktrina na ito na si Kristo na lang ang tanging solusyon sa kaligtasan, nalaman niyo itong spiritual blessings na ang source nito ay kay Kristo. Lahat ng ito, kung nalaman mo, narinig mo, ipinaliwanag ko sa'yo, then isabuhay mo itong mga katotohanan na ito. Yun parang gano'n ang sinasabi ni Paul sa kanila. So tayo ay narinig natin na tayo ay na-justify sa pananampalataya natin kay Yesu Kristo, dapat mamuhay ka by faith alone. Anong sabi po ni Apostle Paul sa Romans chapter 1 verse 17? Anong sabi niya? The righteous person shall live by faith. So kung nalaman mo na ikaw ay naliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya mo na kay Kristo, then kailangan mo mamuhay by faith alone. Hindi po sa pagsunod sa kautusan, dahil hindi ka doon na-justified. Live by faith alone. Yun yung sabi ni Apostol Pablo. At yun ay isa sa mga pinananawa ni Apostol Pablo sa Ephesian Church. So sabi ni Paul, this is the principles, now practice these things. Iniligtas kayo ng Diyos at ipinagkaloob na sa inyo itong mga spiritual blessings dahil may layunin ang Diyos para sa inyo. Yun ay mapag-isa kayo bilang iglesia. Bilang isang katawan ni Kristo at makita niya sa inyo o makita niya na inyong paniniwala ay tumutugma sa inyong pamumuhay. Gusto ko mong sabihin ulit na para sinasabi po ni Paul, iniligtas po kayo ng Diyos at pinagkalooban sa inyo itong mga spiritual blessings dahil may layunin ang Diyos para sa inyo.
yun ay mapag-isa kayo bilang isang iglesia at bilang isang katawan ni Kristo at gusto niyang makita sa inyo na ang inyong pinaniniwalaan ay tumutugma sa inyong pamumuhay. Hindi ko binabaliwala ni Paul ang Ephesian Church. Paul is extremely urging the church to walk worthy of God's calling. Kaya ang karugtong po sa sinabi niya sa ating pong text sa verse 1, letter B, so kung kanina, binuhos ko lahat sa sinabi ni Paul na siya ay isang bilanggo dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Ang karugtong po doon sa sinabi ni Apostol Pablo, sabi niya, hinihiling kong mamuhay kayo ng karapat-dapat bilang mga tinatawag ng Diyos. Mga kapatid, ito pong sinabi ni Apostol Pablo sa verse 1b. Hindi po ito mere suggestion ni Paul. Hindi po ito suggestion ni Paul. Isa po itong pagpapakita ng pag-urge. Yes. Pag-urge sa mga believers. Paul is extremely urging the Ephesians. Ang tanong, bakit po ini-urge ni Paul ang Ephesian Church? Bakit? Dahil first, take note of this, pakinggan niyo po, kung bakit in-urge ni Paul ang Ephesian Church. Dahil una, alam po ni Paul na hindi lang siya ang iniligtas at tinawag ng Diyos mag-isa para maging iglesia o katawan ni Kristo. Alam ni Pablo that they are part of the church, the bride of Christ. Kabilang sila sa katawan ni Kristo. Kaya po mga kapatid, alam niyo po, mahalaga po talaga na maging isang member ng isang iglesia. Napaka-importante po nun. Para ma-identify ka na ikaw ay isang tunay na katawan ni Jesus. Kasi kung ikaw ay wala sa iglesia, paano ka ma-identify na tunay ka ng kabilang sa katawan ni Jesus Christ? Yun po yung una. Alam niyo po kung bakit i-urge ni Apostol Pablo ang Ephesian Church na i-urge sila na tawag dito na mamuhay na karapat-dapat bilang tinawag ng Diyos dahil ang una po ay upang ipaunawa sa kanila, ipakita sa kanila na they are kabilang sa iglesia. At kung part sila ng iglesia, kailangan nilang maipakita yun at maisabuhay yun. Kailangan nila makita nila. Kailangan nila yung gampanan. Kailangan nilang gawin yun. Kabilang po sila sa katawan ni Kristo. No, pangalawa. Second reason. So yun po yung unang reason bakit in-urge ni Apostol Pablo na mamuhay kayo ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. Second, ang Ephesian Church ay meron na possessed na wala sa mga ganito po. Pangalawa, ang Ephesian Church ay meron na possessed na wala sa mga pagan people. Sa mga unsaved people. O yung mga wala kay Kristo. At yun ay ang mga spiritual na pagpapala. The spiritual blessings. Bakit po? Dahil nga sila ay nakay Kristo na. So kung nakay Kristo sila, nagkaroon sila ng spiritual blessings na wala sa pagan people or sa unsaved people, sa mga taong wala kay Kristo. Tandaan po natin, hindi po pwede i-urge ni Paul ang mga unbelievers na magkaisa, isang buhay ng katotohanan. Bakit? Wala sila spiritual blessings eh. Hindi nila kaya gawin yun. Alam niyo po, sabi mga kanina, kung sarili na kalakasan ng isang tao, hindi niya po kakayanin ang mag-persevere sa pananampalataya. Bakit? Hindi niya po na-possess ang spiritual blessings
na nanakay Kristo. Hindi na nakakayanin. So pangalawa, napaka-importante na na-possess ng isang Kristiyano ang spiritual blessings na ito na nanakay Kristo. Yun po ang pangalawa. Na kaya ino-urge niya po sa Pablo ang Ephesian Church dahil alam niya na itong Ephesian Church na ito ay nakapossess ng mga spiritual blessings na nanakay Kristo. Yun yung pangalawa. Okay? That's the second thing. That's the second one. Na-possess nila yung mga spiritual blessings na nakay Kristo. Hindi mo pwedeng i-urge ang isang taong unable to do something na impossible naman talaga niyang magawa. Impossible niyang magawa ang isang bagay kung wala siyang mga spiritual na pagpapala na ibinigay ng Diyos sa Kanya. Isipin niyo po. Isipin mo na i-urge mo ang isang tao. Ito na lang, i-personalize ko na lang. For example, i-urge ko kayo. Sisig, lumipad kayo. Lumipad kayo ngayon na. I urge you to fly! Like the Superman. I-urge ko kayo na lumipad. Kung ganun po yung ginawa ko sa inyo, kung ganun po yung pag-urge ko na lumipad kayo, alam po natin, walang taong nakakalipad gaya ng mga nasa pictures or movies. So yung pag-urge ko sa inyo na lumipad kayo, that is very impossible, tama? Tama po ba? Unless, bigyan kayo ng Diyos na kapangyarihan na kaya lumipad, tama po ba? Tama po? So hindi ko po na dapat i-urge na lumipad dahil alam ko po, wala kayong ganun. Kaya si Paul, hindi na i-urge yung unbeliever sa mga bagay na wala sa kanila. Tama po? Pero ito po, kung hindi mo kaya lumipad, ito po. Pakinggan niyo po ha. Pero kung i-urge ko kayo na pumunta sa iglesia, sumama sa pananalangin, magkaisa sa pananalangin, ano pa? To bear one another in love, to be united as one, to go to church, to serve and build one another, at lahat ng one another sa Scripture. Itong mga bagay na ito, these things you can be able to do and work out dahil si Kristo ay nasa inyo. Dahil kaya niyo itong gawin, dahil meron mga mapapapala si Kristo sa inyo. So kung ibig sabihin, kung i-urge ko kayo bilang iglesia na, church, let's go to church. Ibig sabihin, tinitingnan ko kayo na kaya niyo gawin yun. Pero pag sinabi kong i-urge ko kayo, lumipad kayo, hindi mo talaga kaya gawin yun. Pero pag sinabi kong, mga kapatid, magmahalan tayo bilang isang iglesia, kaya niyo pong gawin yun. Dahil pinagpala kayo ng Diyos ng isang pagmamahal na hindi kaya ibigay ng isang unbeliever para sa ibang tao. So yun po yung pangalawa. Anak ni Paul na nakapossess nila ng spiritual blessings na ito. You will urge someone whom you know na meron siya at capable siya. Kapag sinabi ko po sa inyo na gumawa po tayo ng clone, alam niyo po yung clone? Yung parang replica. Kasi sa Tagalog, replica. Pag sinabi ko po sa inyo na gumawa kayo ng clone upang kapag hindi po kayo umalis sa church o hindi po kayo nakapag-attend ng church, utusan nyo lang yung clone na pumunta dito. Alam niyo po ba na hindi po natin kayang gawin yun? Or kayang gumawa ng ganong klaseng, ganong bagay? We are not capable of doing that. Pero kapag sinabi natin sa isa na magmamahalan tayo, basahin natin ang Biblia, sundan natin ang Scripture, we are capable. We are 100% capable of doing that. Ito rin po. Kung lagi po kayong pinapaalalahanan at hinihikayat or ino-urge ng pastor mo o kahit sino
na kapatid mo sa pananampalataya, isa po itong positive mark na tinitingnan ka bilang isang tunay na Kristiyano. Bilang isang tunay na Kristiyano at able to obey the commandments of the Lord or the commandments of God. So, ibig sabihin, kung lagi kang hinihikayat ng pastor mo, kung lagi kang i-urge ng pastor mo o pinapaalalahanan na gawin mo ito, pumunta ka, huwag kang ganyan, ganito yung gawin natin. Sundin natin ang scripture. Kung lagi kang pinapaalalahanan ng pastor or anyone of us as believers of Christ, kasi dahil hindi lang ito inutos sa pastor, kung inutos ito sa lahat ng believers, kung lagi kang pinapaalalahanan ng ating mga kapatiran, ibig sabihin, magpasalamat ka. Kasi tinitingnan ka na bilang kapatid kay Kristo. At tinitingnan ka na meron ka capability na sundin ang kautusan ng Diyos. Dito, sa sinabi po ni Paul, isa po itong pagpapakita ng tulong. Isa po itong pagpapakita ng tulong. So, every time na sinasabi, or every time na sinasabihan ka at hinikayat ka, iyon ay isang tulong galing sa iyong pastor o kapatid sa pananampalataya. Tinutulungan po ni Paul ang kanyang listeners na lumakad ayon sa kanyang identity o to their calling. Kaya sabi po ni John MacArthur, sabi niya po sa kanyang libro, hindi dapat magdamdam ang mga Kristiyano sa panawagan ng isang pastor na palakasin ang kanilang pananampalataya, gaya ng ginagawa ni Pablo sa pinaglilingkuran niya. Ang isang pastor na may pagwawalang bahala o kawalang pakialam sa kanilang ministeryo ay hindi karapat-dapat sa kanyang tungkulin. Ang mapagmahal na pagmamalasakit sa spiritual na kapakanan ng iba ay may kapalit na sakripisyo. At maliban sa kalakasan ng binibigay ng Diyos, ito ay nakakapanghingan ng loob at nakakawalang gana. Yun ay sabi ni John MacArthur. So, kung ganun po pala, kung hindi pala tayo pinapahalagahan ng ating pastor o ng ibang miyembro ng ating iglesia sa pamamagitan ng pagmamakaawa at pag-urge sa atin to respond in obedience to the gospel o sa essential doctrinal truths na nalalaman natin every time we heard every Thursday, then pinapakita po natin o pinapakita pala nito na hindi tayo tunay na minamahal na ng ating pastor o ng mga kapatiran natin. Kung hindi tayo pinapaalalahanan na ng ating mga kapatiran. Or either they are the true followers of Jesus Christ. Or pwede rin na they don't consider you as brother or sister in the faith. Nandun lang po yun sa dalawa. Kung hindi ka pinapaalalahanan ng kapatid mo sa pananampalataya, kung hindi ka nakikinikayat na halika, huwag ka dyan, magsisi ka lang, lumapit ka kay Jesus, gampanan mo, sundin mo si Jesus. Ipakita mo yung pamumuhay nila sa Kristiyano. Kung hindi tayo hinikayat nito ng ating mga kapatiran, ng ating mga pastor, pwedeng hindi sila tunay na tagasunod ni Kristo, o pwede hindi tayo tinitingnan bilang mga kapatid sa pananampalataya. Kung tunay nga we are called by God, kung tunay nga we are chosen before the foundation of the world, sabi po sa Ephesians chapter 1, verse 4. Kung tunay nga nasa atin ang banal na Espiritu, na siyang kumikilos at ultimate na nagtuturo sa atin, binibigyan ng liwanag ang ating mga kaisipan at lakas at kakayanan na sundin po si Kristo. At kung tunay natin na-possess ang lahat ng spiritual blessings, then we all have the resources para maisabuhay ang ninanais ni Kristo para sa ating buhay.
Ngayon, hindi ko po muna babanggit yung ibang verses. And I think we will tackle that next Sunday. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na ipinahayag ni Paul yung truths sa chapter 1 hanggang chapter 3. Sa previous chapters nitong Ephesians. At ang mga katotohanan ito na ipinaalam ni Paul sa kanila ay dapat magtulak sa atin para maisapamuhay at sundin ang ninanais ni Kristo sa ating buhay. Ngayon malalaman natin kung ano yung characteristics ng isang taong lumalakad according sa kanyang pagkatawag. To live worthy of His calling. Malalaman muna natin yan next Sunday. So like, example, bigyan ako ng example sa inyo, paano natin may sa buhay, yung mga katuwanan na ito, kung tunay na natin napakinggan at naunawaan, yung sermon last Sunday, kung yung mga katotohanan na napakinggan natin last Sunday, ay dapat sana magtulak yun sa atin. Yung right doctrine na yun. Yung mga truths na napakinggan natin last Sunday should lead us to right living. Right doctrine should lead us to right living. So kung ano man yung ipinaunawa, ipinakita ng mga principles, ng mga essential doctrinal truths na sinabi ni Apostle Pablo sa chapter 1 hanggang chapter 3, nawa ay magtulak din sa atin para maisabuhay natin yung mga katotohanan na ito. Upang matawag tayong karapat-dapat sa tawag bilang mga hinilang ng Diyos. Kasi yun lamang po yung magpapatunay na ikaw ay tunay na pinili ni Jesus o ng Diyos kung itong mga katotohanan na ito ay isinasabuhay mo sa iyong buhay. And sa ibang verses pa na hindi natin natakan ngayong Sunday, I will deliver it this coming Sunday. And hopefully nandito pa rin po kayo, basta din sila pastor yata, wala na. Let's pray for them. Let's pray for their safe travel papuntang Manila. And hopefully, kahit na medyo parang, alam ko parang hindi ko masyado na kulang ako sa tulog. Talagang parang, lutang ako. And na-disturb din ako sa speaker kanina kaya hindi ako nakakuha ng tamang condition, no? Or ano sa, but hopefully, yung naipaliwanag, naipahayag ko ngayon katawan sa inyo, ay naunawaan ninyo. Naunawaan ninyo na yung mga katotohanan na pinahayag niya po sa Pablo ay kinakailangan natin sa buhay. Upang tayo ay matawag na tunay na karapat-dapat bilang sa sanglilang ng Diyos. Malalaman natin, this is coming Sunday, yung characteristics ng isang taong hinihimala, no? Worthy of His calling. So, tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat ngayong araw na ito. Salamat Lord na napakinggan ulit namin ang inyong salita. Sana ay hindi kami narito. Sana ay naunawaan pa rin po namin, Panginoon. Hindi ko na po kontrolado, Panginoon. Wala pa akong kakayanan o kapangyarihan na ibigay ito sa kanila. But alam ko po na kagaya ni Paul, alam niya na ang banal na spirito ay nananahan sa Ephesian Church and meron silang spiritual blessings. So alam ko rin po, Panginoon, na mga listeners ngayong araw na ito, ang iglesia ito ay maiintindihan nila, maunawaan nila yung mensahe na naipaliwanag ko ngayong araw na ito.
Dahil tutulungan sila ng banal na Espiritu. Alam ko po, Panginoon, na kung tunay na sila ay na kay Kristo, ito ay magbibigay sa kanila ng karunungan, maiintindihan nila ang mensahe na kanilang narinig. Dalangin ko, Panginoon, na tunay na aming isabuhay na ang aming mga natutunan, ang aming mga nalaman ng mga katotohanan. Now we are justified by faith alone. Na si Kristo ang source ng lahat ng blessing. Na si Kristo lang ang tanging naming lalapitan at wala ng iba bilang aming pag-asa at bilang aming kapayapaan, aming kaginawaan, aming bilang aming kapahingahan. Lahat ay na kay Kristo. Ipinaunawa na po ito ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Ephesians. And Lord, sa lahat po ng aming natutunan, sa lahat po ng aming narinig, tulungan niyo nawa kami na maisabuhay ito araw-araw. At kung nakakalimutan po namin, Lord, palalahanan niyo po kami sa pagkilos po ng banal na Espiritu na nasa amin. Lord, hinihiling ko po na kayo ay manatili sa amin, kayo ay kumilos sa amin, at dalangin ko, Panginoon, na panghawakan namin ang inyong salita, dahil ang inyong salita lamang ang magbibigay sa amin ng pag-asa ng kakayanan na maisabuhay, Panginoon, ang mga katotohanan ito. Without your truth, we cannot live pleasing in your sight. Without right theology, without sound doctrine, we cannot live. We cannot live worthy and right and pleasing in your sight. So Lord, nawa lahat po ng aming naunawaang katotohanan, lahat po ng mga pinangahawakan naming doktrina, ang mga principles na nakuha namin sa Scripture, ay aming maisabuhay. Tulungan niyo kami, banal na Espiritu. Because in our own strength, kagaya na nabanggit ko kanina, kung amin lang aasahan ang aming mga kakayanan o aming mga design, we will not stay. We will give up. But Lord, thank you for your grace. Thank you for the Holy Spirit na iyong ibinigay sa amin, ipinadala sa amin. Salamat sa mga spiritual blessings na kay Kristo. Salamat sa iyong salita. Dahil itong mga resources na ito ay nasa amin. At dahil nasa amin ito, magagampanan namin ang aming calling bilang mga hinirang ninyo. So Lord, next Sunday, dalhin niyo po ulit kami na sa ngayon mapakinggan namin ang part 2 ng sermon at mas maintindihan namin ang characteristics kung ano ang isang hinirang at isang taong worthy sa kanyang pagsunod kay Hesus Kristo, worthy of His calling. And Lord, give us a good rest, tamang lakas, pagtulog, bigyan mo kami ng sapat na kalalakasan ng sarili, Lord, ay hindi kami mag-busy, hindi kami manghina, hindi kami malito, hindi kami mawalan ng lakas. So, tulungan niyo kami, Lord. Tulungan niyo ako, lalo na po ako na magdadala ng inyong mensahe. Lord, we thank you, Father. We give you all the glory and praises sa inyo lamang po, Panginoon. Ito aming samot dalangin sa pangalan ng aming mabuting Panginoon na si Jesus. Amen. Let's rise. Ang sabi po ni Jude's 20, verse 24 to 25, now to Him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of His glory, blameless with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, might, and authority before all time, now and forever. Amen. Ano po ba tayo na ating response song? To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done.
Nagmamadali na talaga siya. Lilipat na yun. Hindi, alas 11:30.